para po ito sa taong 2026. At isinulat ko po ito lahat upang ito'y aking mabasa ng maayos po sa inyo. Ngayon, yung ating taong 2025 is taon ng the biblical year. Ngunit itong taong 2026, year 2026 is a year of fears. So, ibig sabihin po nun, ito yung taong 2026 ay taon ng mabagsik na apoy, tubig at dugo. So, sa madaling salita, nabubuhay na naman ang bloody year. So ngayon, uunahin muna natin yung kalamidad. Pagdating sa hamon ng kalikasan, hindi lahat ng bagyo magalanfod. Hindi rin siya ganon karami tulad ng sinabi ko nung nakaraang prediction na mas maaga ko rin na in-upload. Itong taong 2025, ang sabi ko doon ay ang bagyo mas marami. Lumampas doon pa sa inakala. Ibig sabihin, kung may kuta, lumampas pa. Pero itong taong 2026, hindi naman. Yung bagyo ng mga dumating sa atin, hindi ganun karami katulad ng taong 2025. Pero, maging handa kayo kasi mayroong bagyo na kasing bagsik ni Guni at ni Yolanda. Okay ha? May bagyo na hindi siya ganun katindi. Ibig sabihin, hindi siya ganun lakas ang hangin. Parang tipong ano lang, yung sandali lang pero umabot ng ilang araw ang ulan. Ito yung problema natin. Ngayong taong 2026, maging handa lamang ang lahat dahil kung hindi, kahit sabihin nyo sa akin, hindi naman kailangan na sabihin ko yon. Kasi very obvious naman, nakita na ngayon ng taon. Pero kailangan ko pa rin sabihin to. Kasi gusto ko maayos talaga nila yung issue ng bansa natin. Dahil sa taong 2026, pagdating ng hamon ng kalikasan, ang dami pong nasawi. Marami po talaga. As in marami. Dahil kung ano yung sinapit natin ngayon na taon, hindi man siya ganun katindi, pero walang tigil ang ulan. Umabot ng ilang araw, tapos meron pa talagang dalawang bagyo na maglalandfall na kasing lakas ni Guni at ni Yolanda. So yun ang dapat ninyong paghandaan ha. Maraming buhay nawawala. Ito pa may problema tayo dahil sa baha. Ang dami ring nasawi na nakuryente. Kasi ang lala ng baha eh. Yung baha ngayon, tumubli pa sa ano. Alam mo yung totoo lang sa vision ko nakikita ko eh. Pwede ka na gumamit ng yate eh. Kaya na patakbuhin yung yate dun eh. So, ako dasal ko na matapos na nila yung issue na yan. Matapos nila yung problema na kinakaharap natin ngayong taong 2025 bago sumapit ang 2026. Dahil pag hindi, ako, ewan ko lang. Kasi hindi mabilang ko yung mga nasawi. Dahil sa hamon ng kalikasan, dahil sa bagyo, dahil sa hindi ko na mabilang. Saka ito pa ang problema natin, guys. Sa taong 2026, halos lahat ng bagyo sinabayan ng lindol. Ito yung pinaka-worst talaga dito. Kasi inuulit-ulit yung vision ko, inintindi ko siya na mabuti. 2026, talagang yung bagyo, kahit umuulan lang siya, may bagyo na habagat lang ang dating, malakas ang buhos ng ulan, pero sinasabayan ng mga ilang paglilindol. Dapat kayo maging handa talaga kasi ang daming gumuho na lupa, lalo sa lugar ng Aklan, Abra, Baguio. Kumbaga marami pa katulad ng Pangasinan, Zamboanga, Marawi, Batanes, Bicol. Paghandaan po ninyo yan sa taong 2026. Tapos ito pa, maging mahanda ng mga Visayas ha, kasi itong taong 2026 matindi ang bagsik ng tubig. Matindi ang bagsik ng apoy, so mag-ingat po kayo lahat ha, lalo na yung hangin. Ang hindi nga lang talaga ang nagustuhan ko dito, yung bagyo dito, tsaka yung pag-ulan, nasabayan ng lindol. Yun yung nakakatakot kasi sa part na yun. Malinaw kasi na kasing bagsik yung bagyo talaga ni Guni at ni Yolanda. Kung natandaan nyo, nabanggit ko nung itong prediction ko ng 2025, maraming bilang ng bagyo na darating ngayon na taon. Pero mas matindi yung sa taong 2026 kasi hindi nga siya marami. May dalawang maglandfall na kasing lakas ni Guni at ni Yolanda. Yung iba naman, parang habagat lang siya pero umabot ng ilang araw yung ulan na walang tigil. May mga naglalandfall. Ang kinakakutan lang dito sa part na to is yung paglindol. Kasi karamihan talaga sa bagyo na pumasok sinabayan ng lindol. Karamihan ng ulan na pumasok sinabayan ng lindol. Hindi nawawala si lindol. Halos lahat ng bagyo may kasabay na lindol. Hindi ko sinabing lahat ha, pero may bagyo na sinabayan ng lindol at sa taong 2026, ang hamon ng kalikasan ay maraming buhay ang nawawala. Lalo sa lalo sa Batanes, Zamboanga, ito yung mga lugar na parang hirap paniwalaan na may guguho, pero marami pong guguho ha. Tapos, sino ba kasi naman talaga sa atin dito ang magkaroon ng dabigwan? Ayaw natin yun. Kaso lang, hindi enough na sabihin nyo, Madam Rudy, magdasal ka naman. Pwede mangyari. Tumulong din kayo. Sino ba may gusto ng dabigwan? Pero mangyayari kasi nakita ko sa vision, kaya dapat nga paghandaan. Wala pong masama na manalangin tayo na huwag mangyari. Kasi kata ko, ayoko mangyari yun. Ayoko mangyari kasi isa lang ako nakapahamak dun eh. Pero siyempre, kailangan nyo po ng dasal. Lalo na sa bansa ng Japan ha, walang patid ang lindol Indonesia. Yung Indonesia kawawa, kasi alam mo ba by next year, halos yung mapa ng Indonesia, yung kalahati, halos lubog. Malupit talaga, malupit next year. Kaya medyo kinakabahan ako pag hindi ninyo inaayos yung issue natin ngayon, makinakaharap ng bansa natin tungkol dyan sa baha. Ayusin nyo yan kasi bago, 2026 ako, kung alam nyo lang, kung kayo lang yung may mata, nakikita nyo kung ano yung mangyayari. So, sana maayos po yan ha. Ito naman, may anim na bulkan mag-eruption. Meron ding tsunami. Itong tsunami, kahit bago matapos itong taon,
may alert tayo ng tsunami. Although yung tsunami na mangyari sa, hindi lang dito sa bansa natin ha, dito bago matapos ang taon merong tsunami ako nakita na mangyari sa ibang bansa. Okay, matinding tsunami po, dalawang isya, bago matapos ang taon, dalawang isya ang magkaroon ng tsunami, bansang Asia. Pero sa taong 2026 ay maulit ito ulit. May tsunami ulit, pero hindi ako nagbanggit na lang ng kung anong lugar kasi ayoko magbigay sa inyo ng mabahala kayo. Basta binanggit ko sa inyo bago matapos ang taong ito, may tsunami dalawang nangyari sa bansang Asia. At maulit ito sa taong 2026 sa bansang Asia din, pero mas maraming bansa ang nakaranas na ng tsunami. At sa bansa natin, meron pong 6 na bulkan na mag-eruption. Ngunit, may isang bulkan kasi, dapat ang bilang dito talaga is 7. Doon sa vision ko, mayroong isang bulkan na sobrang tagal na siyang nahimlay. Sobrang tagal niya, hindi siya nga, pero kahit na hindi siya inasahan na mag-eruption. Pero sa pagbabago ng panahon, bigla ito nag-active. Nag-eruption siya, parang lang guys yung pagbuga niya, parang bumuga lang siya, yung parang nung nakita ng mga expert, parang na-shock sila kasi hindi nila in-expect na ito mag-eruption. Sobrang tagal na, hindi na nila masabi kung kailan siya mag-erupt. Pero nag-eruption po siya. Hindi naman as in todo, pero nagbabadya na siya na ito yung unang buga ko. Asahan nyo na ako na nahimlay ng sobrang habang panahon.